Hello guys! Good evening! Ginawa ko tong video na to kasi lately may mga napanood akong videos ng kapwa natin Pilipina na tungkol sa mga apam na scammers. So, I want to share my experience also. Biyuda ako for 26 years now. Pero mga year 2008, 10, 11, 12, mga hanggang tumigil lang ako maghanap ng apam sa dating site. 2016, tumigil na ako. So, that time, may mga naging experience akong mga scammers. So, una, may nakachat ako. Sabi niya, una, maganda. Talagang sasabihan ka ng mga magagandang salita na parang mahuhulog yung kalooban mo. Sasabihin mo na ma-inlove ka na, alam mo pa. Tapos, after siguro mga 1 to 2 months, sabi sa akin, I will send you a package. It's a token of appreciation. Sabi nga, sabi ko, bakit? Wala namang okasyon na. Sabi niya, it's okay. Sabi niya gano'n. So, isip ko, bahala ka. Di ba na ako nahingi sa'yo eh. So, pinakita yung mga pictures ng ipapadala. Isang box. Balikbayan box. Mga branded eh. Sapatos, bag, damit, jewelries, perfumes, gadgets, laptop, cellphone. Tapos doon sa lapas ng box, may pangalan ko pa, tsaka address. Yung parang galing sa courier talaga. Tapos yung resibo ng courier, nandun. So, sabi ko, parang totoo. So, di sabi ko, bahala ka. Di sabi niya, okay, I will send this. O di, after siguro mga ilang araw, 2-3 araw, sabi niya, na-send na daw niya yung package. Sabi ko, bahala ka. O di ngayon, siguro makalipas ang mga 1 linggo, may tumawag sa akin. Sabi, babae, Pilipina, sabi, ma'am, ang package niyo po ay nandito na sa Mactan Airport. Kaya lang hindi po i-deliver sa inyo kasi mayroon pa kayong kailangang bayaran. Ha? Sabi ko, ba't ako magbabayad? Sabi niya, kasi po, may charge na kailangang bayaran. Sabi ko, magkano? Sabi niya, nung time na yon ang halaga ay nasa mga 17,000. Ano? Oy, wala akong ganyang halaga. Sabi ko gano'n. Inyo na yan kung gusto nyo dahil hindi ko naman hiningi yan eh. Sabi ko. Tapos di tumawag. Nag-message ulit sa akin yung apam. Oh, please pay the amount so you can have the package. So, they can deliver that to you. Ganon. Kung ano sinabi, sabi ko, no, I don't have money. Sabi ko gano'n sa kanya. I will pay it to you. Sabi gano'n. Pag daw nabaya. No, sabi ko, no, I don't have money. Sabi ko gano'n. So, kinabukasan, tumawag uli yung lalaki naman. Sabi, ma'am, we need to deliver this package to you but you have to pay this amount. Ganon. Sumagot ako, sabi ko, oy, kung gusto nyo, inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo dahil wala akong ganyang pera at ang alam ko,
ang sender ang nagbabayad lahat ng charge, ang receiver ay hindi. Sabi kong gano'n. Ano ako, akala niyo maluloko niyo ako, no? Mga scammer kayo. Sabi kong gano'n. Aba, nawala na. Naka-block na ako, wala na, hindi na tumawag, wala na. So, ano, 'di ba, scammer? Tapos, at saka, tandaan nyo, pag sa una pa lamang tinanong kayo ng what do you do for a living? Nako, kabang kayo. Kasi inaalam nila kung na-afford mong magbigay ng ganong pera, 'di ba? Pag humingi sila. At saka pag sa una pa lang parang inanuhan ka na ng magagandang salita, oh, you're so beautiful, oh, I love you, ganun-ganun. Nako, hindi totoo. Parang gusto kasi mahulog agad yung loob mo sa kanya. At ang number one, pag sinabi mong video call tayo at hindi pumayag, scammer yan. Kasi yung mga talagang apang, through video call ang gusto niya. Ganon. Dahil nagkaroon talaga ako ng totoong apam. At never siyang nagtanong sa akin ng tungkol sa kabuhayan ko. At hindi agad siya nagsabi ng mga magagandang salita. Yung ano lang, kwentuhan lang about sa sarili niya, sa tanong lang ganon. At siya ang magpapadala sa inyo ng pera, hindi ikaw ang hihinga ng pera. At i-explore nyo kung may account siya na Facebook account, explore nyo, tingnan nyo yung mga pictures, tingnan nyo yung mga friends niya, tapos yung mga kung yung Facebook account niya ay newly created at iilan lang ang friends, tapos yung mga babae pa, tapos ang mga nagko-comment pa sa mga post na picture puro babae din oh, yung mga ganun, parang gusto lang silang maging anong apam na yun. Nako, hindi totoo. Kasi na dami ko nang naranasan na ganyan. Pero yung totoong apam, in-explore ko ang kanyang Facebook. Tinignan ko yung mga matagal na yung Facebook niya, tapos yung mga comment ng mga relatives niya, ng mga friends niya. Yun ang hinahanap ko Di ba pag totoo, makikita niyo yung mga comment ng friends, comment ng relatives, comment ng yung basta yung mga apam na scammers ang nagko-comment doon, yung babae lang na yan, gusto lang siguro maging ano sila, pero hindi tsaka yung mga post ng tingnan nyo mabuti. Yan ang ma-share ko sa inyo, yan ang nag-experience ko. Ang laki ng kaibahan ng totoo at scammers. Kasi hindi yan magbibideo call, hindi. Sinabi ko sa inyo, kahit anong gagawa yan ng mga dahilan para hindi makapag-video call, na sasabihin na may na internet or nagtatrabaho siya sa laot, seaman siya, may na ang signal, mga ganon, bawal sa kanila, militar siya, ganon ang gagawin mga dahilan niyan. Pero pag totoo, i-click mo yung video call, makikita mo. Ako ganun nangyari sa akin accidentally ko lang na-click yung video call, sinagot agad. Sabi sa akin, una kasi parang nagdududa ako ng maka-scammer siya. Is this the scammer? Sabi sa akin, is this the scammer? Sabi gano'n. Oo nga naman, no. Akala ko lang kasi, sabi ko, sorry, totoo ka pa. At saka, siya ang nagbibigay ng pera, hindi ka hihinga ng pera. Yan ang totoo. Maniwala kayo sa akin. Kaya, tip lang to para sa awareness ng kapwa ko Pilipina, para hindi tayo maloko. Ang dami kasing naloloko diba? Ang dami ko nakita, ang dami ko napanood na mga niloko ng apam, nagpadala ng pera na baliwala.
'di ba? Wala na yun.